Isa na ang kumpirmadong patay sa paguho sa isang landfill sa Cebu City. Higit 20 empleyado ng natabunan ng buhay sa pagguho. At live mula sa Cebu City, nasa frontline ng balita si John Arawa ng News 5 Visayas. John, kamusta ang search and rescue? Niyan ay nagpapatuloy pa rin ang isinasagawang search and rescue operation ng mga otoridad sa gumuhong pagbundok ng mga basurahan dito sa Barangay Binaliw sa Cebu City kaninang hapon. At sa kasamaang palad, isa na ang kinumpirmang nasawi. Kinilala ang namatay na si Gia Librando, 27 years old, supervisor ng Prime Waste Solutions. Alas 4 ng hapon nang gumuho ang gabundok ng mga basura. Natabunan nito ang isang waste facility kung saan nasa loob ang nasa mahigit 20 empleyado ng pasilidad. Hanggang kaninang mag-aalas 10 ng gabi, walo na ang mga na-rescue mula sa guho. Nakausap natin kanina ang isa sa mga kaanak ng mga biktima na patuloy pang pinaghahanap. Napaiyak na lang si Micaela nang makita ang gumuhong mga basura sa landfill. Kabilang kasi ang nanay niyang si Mylene na sa gumuhong natabunan sa gumuhong mga basura. Umaasa siyang buhay pa ang kanyang ina. Bukod kay Mylene, na-trap din sa loob ng guho ang kapatid at mga kapitbahay ni Heidi Magali. Narito ang kanyang pahayag. Around 4:15 siguro may narinig na kami na malakas na impact. Akala namin lang yung sasakyan or ano ba. Yung pagpunta namin dito is na siya, yung basura na talaga yung bumigay. Sana lang po is okay lang po yung natrap sa loob at sana din pray lang po natin na buhay sila lahat. Mian, personal na bumisita sa site si Mayor Nestor Archival ng Cebu City. Anya, posible raw na pasukan ng tubig ang ilalim ng gabundok na landfill sa kasagsagan ng Bagyong Tino. Dahilan upang lumambot ito at gumuho ang gabundok na basura. Nagsasagawa o magsasagawa ng investigasyon sa insidente at pananagutin kung may nakitang kapabayaan ang pamunuan ng pasilidad. Mian, may mga boses rin ng humihingi ng tulong mula sa ilalim ng gumuhong mga basura dito sa landfill sa Barangay Binaliw. Indikasyon na may mga buhay pang natabunan sa mga oras na ito. Kaya naman ay pahirapan. Ngunit ang problema ngayon, Mian, ay pahirapan itong pagsagawa ng search and rescue operation kasi posible nga bumigay o gumuho anumang oras itong mga gabundok na mga basura na tumabon dito sa isang pasilidad. Ang ginawa ng mga rescuer and itinukod na lang nila yung backhoe sa bubong ng solid sa isang waste facility para nang sa gayon ay magkaroon ng matibay na o hindi guguho itong bubong na natabunan nga nitong mga basura. At sa ngayon ay umaasa pa rin yung mga kaanak nila na nasa labas ng waste facility na nagdarasal sila at umaasa na sana buhay pa itong kanilang mga kaanak na natabunan sa gumuhong mga basura. Mian. John, para lang klaro kasi pinapanood namin yung video na naipadala mo kanina. Kasi pag sinabi natin landfill, usually ang alam ng tao dyan, tambak ng basura eh. Pero yung nakikita natin struktura, parang bakal na struktura. So, ibig mo ba sabihin na yung katabing tambak ng basura, gumuho at natabunan itong katabing parang warehouse ng landfill company? Tama ho ba? Isa nga sa na-observe natin kanina nung pumunta tayo dito sa nasabing landfill ay may gabundok na basura doon sa lugar at sa gilid dito nakatayo naman itong waste facility. So walang pader na pagitan. Ang yung waste facility ay gawa lang sa isang customized na container van. Oo, John, sabi mo, may mga naririnig pa kayong boses na humihingi ng tulong. Ikaw ba mismo, narinig mo yon? At gaano kalalim yung landfill na bumagsak para mahukay siya at sana ay mamasagip by tonight? Mian, hindi tayo pinayagan ng mga rescuer na makalapit doon sa site kasi nakakordon nga yung mga
yung site. Ngunit yung isa sa mga tauhan ng landfill o yung waste facility tumawag sa isa nilang kasamahan na nasa ilalim ng gumuhong mga basura. May sumagot pa nung una at humihingi ng tulong. At nung kalaunan, ilang mga kalahating minuto makalipas ay hindi na sumasagot nung tinawagan ito sa telepono ng kanilang mga kasamahan. Napakalalim ito, Mian, itong gumuhong basura. Mga nasa 5-7 palapag ang taas nito sa itong gumuhong landfill. Diyan, pasingit lang ang isa pa. Typically kasi when we say landfill, ang ideya ng mga tao, parang butas yan sa lupa kung saan tinatambak yung basura. Kaya nga landfill eh. Pero I suppose dito sa nangyari dito, tumaas na ng tumaas ang basura at naging bundok ng basura. At yun naman ang nag-landslide doon sa pasilidad. Tama ba? Tama ka nga dyan, Bok. Sa nakita natin kanina, ang description ng LGU dito sa lugar ay landfill. So, pero nung pumunta tayo sa site mismo, halos para maisasabi natin na Mount Everest nga, yung laki, napakataas talaga ng gabundok ng mga basura doon na Bok. At kaya marami rin mga residente na ating mga nakausap doon, yun yung hinaing nila, yun yung reklamo nila. Kasi dahil nga sa hindi na nakontrol sa dami ng mga basura at nagabundok na nga ang sa laki ng mga basura na nandoon sa landfill na yun, ay nagkaroon naman ng health concern itong mga residenteng nakatira doon malapit sa lugar. John, matindi yung kwento mo na sinabi mo na may tumawag na rescuer doon sa nasa ilalim ng guho, nakasagot pa siya, and if they're hearing voices mula sa ilalim, meron bang sapat na equipment yung mga rescuers para nga mahukay yung 5 palapag, sabi mo, na lalim? Kasi at least sana meron pa silang masisave na mga buhay kung may mga naririnig pa silang tinig mula sa ilalim. Nian, kung pag-uusapan natin yung equipment, kanina ang nakita lang natin is mano-manong hinukay na mga rescuer at pinasok itong mga ilalim ng waste facility kung saan nga gumuho itong mga basura. At yung mga bako lamang yung nakita natin doon sa area na siyang itinukod doon sa bubong ng gumuhong pasilidad. At sa ngayon ay pinag-aaralan ng mga rescuer yung mapa ng pasilidad para malaman nila kung nasaan yung mga kwarto o yung mga silid ng mga taong nagtatrabaho sa naturang pasilidad. At nang sa gayon ay ma-extract nila at kasi maingat yung mga rescuer natin ngayon, Mian, dahil sa peligro o posibleng pagguho ng basura doon sa gumuhong pasilidad ay kaya naman yung mga rescuer natin ay kalkulado yung kanilang mga galaw sa mga oras na ito. Okay. Maraming salamat sa iyo, John Aroa. Mag-ingat kayong lahat dyan. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.